Hi guys, so for tonight I'll be showing you how to make the boiled icing. So first, I prepared 1.5 cup of white sugar and 1/2 cup of water. So nilagay ko lang siya sa lutuan but never mix it. So hayaan mo lang siyang maluto kasi magmi-mix naman siya once naluluto siya. And eto nga, kailangan mo din siya ng thermometer para from time to time na-check mo kung gaano nakainit yung sugar natin. And while niluluto yung white sugar is nag-prepare na rin ako ng 3 white large egg. So minix ko siya gamit ang hand mixer. So hanggang sa mag-form siya ng foam na ganito, i-mix mo lang siya kasi magiging ganito siya. Yung medyo nag-thicken na yung pinaka-foam nung white egg natin. So ganyan siya, hindi na siya bumabagsak kapag inangat natin. And while nga, after nga ma-mix natin yon is niluluto pa rin yung white sugar natin. So, ito siya. Kung meron kang thermometer, ang ina-achieve natin dito is yung heat index niya is nasa 300 degrees Celsius. So, bago mo siya ibuhos doon sa pinaka white egg natin. So, ito siya. Unti-unti ko siyang nilalagay para ma-mix well siya doon sa white egg natin. So, dito, maluluto talaga yung white egg natin kasi sobrang init ng white sugar. So, pagka nabit ito ng nabit, magfo-form siya as icing. So, in first, ay gumagamit talaga ako ng hand mixer para ma-mix well ko yung white sugar and yung pinaka egg white natin. So, ayan nga, after that is nilagay ko na siya sa stand mixer. So, bakit kailangan ilipat ko pa siya sa stand mixer? It's because sobrang tagal niya kailangang i-mix. So, the time is nasa 8 minutes to 12 minutes. Depende sa dami ng egg na gagawin mo. So, for me, ginagamit ko talaga yung stand mixer para hindi rin naman ako mangali. Kasi kung gagamit ako ng hand mixer is sobrang tagal ko siyang imi-mix. So, ganun, high speed siya. And after nga ng ilang minutes, is ito na siya. Hahaluan mo lang siya ng food color, depende kung ano yung like mo. So, after that, pwede mo na siyang i-pipe doon sa pinakaibabaw ng cupcake natin. And marami na rin ako natikman na iba't ibang klase ng icing. So, for me, ito yung number 1 talaga sa lahat. Iba yung lasa niya. Kung ikaw sanay ka nung bata ka na bumibili ng merengue, yung may iba't ibang color, meron siyang pink, green, yellow. 'Di ba may nabibiling merengue na ganun sa tindahan? Ito 'yon. So kapag inoven mo kasi siya, magfo-form siya ng candy. So titigas siya ng ganun, yun na yung nabibili niyo sa tindahan. So kung hindi mo siya i-bake, pwede mo siyang gamitin as pang toppings doon sa mga cupcakes natin. And ito na nga siya nung matapos. Yun lang po, thank you sa panonood. Bye!